Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is here. Yan. So, napanood niyo po kanina yung ginagawa po ng church natin na caroling ministry. Ito po yung caroling na hindi po tayo naghihingi ng donation o pera o anumang gift mula doon sa mga taong pinupuntahan natin. Ito po yung caroling na dinibay sila Sister Cora na ang church po magbibigay doon sa pupuntahan natin. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, mga pinuntahan natin ay mga less fortunate families, mga tao, mga pamilya na hindi kagaya po ng kalagayan sa buhay ng marami sa atin dito. So, yun po ang nangangailangan ng higit na blessing na material or financial sa ating Panginoon. Tayo po, nagagalak po tayo na tayo pinilaya ng Panginoon na makaranas ng isang buhay na sapat, hindi man sagana. Sapat, hindi man sagana. Kaya mula sa mga blessing ng Panginoon na dinadala sa atin, ay ginagawa naman tayong channel o paraan ng Panginoon na kahit papano. Because we are not doing this every day in the year. Hindi naman natin ito ginagawa araw-araw. Ilang araw sa isang taon, 365 days, ginawa lang natin ito. O dumating lang tayo sa kanilang bahay ng isang beses. So, ginamit tayo sa isang napakaliit na paraan lang ng Panginoon. So, imagine kung tayo ay mas gagamitin pa ng Panginoon sa mas malaking paraan. Imagine how our lives as Christians will make a difference sa kanila pong mga buhay. Mapapansin nyo, malalayo yung lugar po na pinuntahan ng actually mga nanay ito, sinamahan lang namin mga driver, sinamahan lang namin mga tatay na may sasakyan at marunong mag-drive. Pero this is the ministry of the conquerors, ang mga nanay po na iglesia. Sila po ang nag-organize nito. Malalayo po at mahihirap na puntahan yung mga lugar na napili po nila. So ano pong ibig sabihin nun? The ministry is costly. Okay? Ang ministeryo po na binigay sa atin ng Panginoon ay ano yung costly? Magastos. Yan, magastos po. Magastos po ito at mahirap. At kailangan ng energy at ng effort para gawin po ang ministry. Gaya nga sabi ni Ate Cora, yun ang field. Yun ang mission field. Kung hindi ka lalabas sa iyong comfort zone para pumunta at makita ang kalagayan ng mga tao sa field, paano matutubuan ng burden? Kung nandun lang tayo sa ating mga comfort zone, panatag sa ating mga sarili, panatag sa komportableng pamumuhay ng ating mga bahay, walang inaalala, panood-nood lang na Netflix o kung ano man, walang meaning ang Christianity sa gano'n. Yes, nagpapasalamat tayo sa Lord na tayo'y nakakaranas ng mga pagpapalang material, pinansyal at pisikal mula sa Kanya dahil nagaganap ito sa ating buhay. Pero hindi pwedeng manatili tayo sa ganong kalagayan if we are saying that we are Christians. Yun kasi yung message natin ngayon. The measure of love is the depth of our sacrifices. Okay? Paano mo masusukat? Paano mo susukatin
ang iyong pag-ibig, kapatid, masusukat mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal kung gaano katindi, kung gaano kahirap, kung gaano kalalim ang iyong mga sakripisyo. Okay? Hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao. Hindi mo masasabing iniibig mo siya kung ayaw mo namang magsakripisyo para sa kanya. Amen? Ano lang yun? Sa bukang bibig lang, mahal kita. I love you. Pero ini-exploit mo siya. Ginagawa mo sa kanya ang mga komportable lang sa'yo. Hindi pagmamahal yun, hindi pag-ibig yun. Ang pag-ibig at pagmamahal ay masusukat kung gaano ka nagtitiis, gaano ka nagsasakripisyo, gaano ka nag-e-effort, gaano ka nagbibigay para uminaw lang at lumago ang pakikipagrelasyon mo sa sinasabi mo, iniibig mo kung minamahal mo. Okay? Today is Christmas. At least the word says that this is the day that the Lord, our Lord Jesus Christ, was born. Actually, bukas pa, pero hindi tayo magkikita bukas. Nasa kanya-kanya tayong tahanan. We are celebrating corporately as a church that this is the day of Jesus Christ's birth. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ano ang interpretasyon ng kanyang kapanganakan? Lagi nating every Christmas, every message of Christmas, we are always focusing. Doon lang tayo nakatingin. We are always focusing on the birth of our Lord Jesus Christ. Okay? Masaya tayo. Yun lang ang laging halos nagiging laman ng ating mga pagsasaya o pagdiriwang na minsan sa mundong ito ay dumating ang tagapagligtas, ang Mesias. And the world is rejoicing. And we sing, joy to the world, the Lord has come. Okay? Pero ngayon tatalakayin natin mga kapatid that the birth of our Lord Jesus Christ will have no meaning. Mawawalan ito ng kahulugan, yung kapanganakan na yun, kung hindi niya tinapos ang kanyang misyon o gawain sa mundo. Hindi tayo magse-celebrate ng gantong todo-todo kung pinanganak lang siya. And then, hindi naman niya ginawa kung ano yung ultimate reason bakit siya ipinanganak. So, hindi mo maiaalis ang partnership o kinalaman ng kapanganakan ni Jesucristo sa kanyang kamatayan. Okay? Laging magkadugtong yun. Hindi siya pwedeng mamatay physically with flesh and blood kung hindi siya pinanganak. At mawawalan ng kahulugan, ng meaning, ang kanyang kapanganakan kung hindi siya sinakripisyo at namatay. Okay? So when we are as a mature, enlightened, listen very carefully. Lagi natin sinasabi, pinagpipilitan natin maunawaan. Gusto natin sa church natin, naiintindihan natin. Yun ang gusto natin, yun ang goal. Yun ang goal ng church natin, na naiintindihan natin pag nagpunta tayo dito. Naiintindihan natin pag sumama tayo sa caroling. Naiintindihan natin pag kumakanta tayo dito. Naiintindihan natin pag nagpupuri tayo. That is our goal. Kaya hindi tayo mag-aatubili na ipagsiksikan ang katotohanan sa ating mga puso, isipan.
kailangan maunawaan natin. Because when we will see our Lord Jesus Christ face to face sa panahon niya, ano ang gusto mong maging assessment o anong gusto mong sabihin ng Panginoon sa iyo kapag kaharap mo na siya? Kapag mukhaan mo na siya kaharap, anong gusto mong sabihin? Come, pasok, my good and faithful servant? Or, meron kasi isang sasabihin Dalawa ang sasabihin ng Panginoon pagkaharap na niya humanity sa katawan sa huling araw. Yung una is, good. Ito ay para sa mga inig. Sasabihin niya, oh, aloha, come, my good and faithful servant, join me. Samahan mo ako sa kaligayahan ng ating tagumpay. Yun ang una. Or, isa ka dun sa, sino to? Ay, hindi kita kilala. Doon sa nangangalit na apoy ng impyerno, ikaw na mapagkunwari. Nagkukunwari ka, hindi ka makatotohanan, hindi totoo yung pagsamba, doon ka. Pero Lord, may ginawa ako sa iyo. Saan nakasulat yun? John chapter 7. Okay? Pero Lord, Matthew chapter 7. May ginawa ako sa iyo. Nangaral ako. Sumama ako sa kaharuling. Nagdala ako ng pagkain sa kanila. Pinagaling namin ang mga may sakit. Nangaral ako sa iyong pangalan. Nakasulat ba yun? Nakasulat yun. That's why gusto natin maunawaan mga kapatid para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Nagiging matapang tayo na sabihin sa mga mukha natin na dapat tama ang ating ginagawa. Naiintindihan natin at tama ang ating motibo pag ginagawa natin ang mga bagay na sinasabi natin, ginagawa natin para sa Kanya. So listen very carefully. Because the time will come na hindi na natin maiatras at hindi na natin masasabi sa Lord na, Lord, mali ba ako? Bigyan mo ako ng second chance. No. Your time has come. Dumating na yung panahon mo. Enough na, listen very carefully, enough na ang binigay ko sa iyo pagkakataon. Dahil hindi ka talaga nakinig, hindi ka talaga umunawa, ginawa mo ang mga bagay para sa iyong sarili lamang. Alis, hindi kita kilala. Ikaw na mapaggawa ng masama, sabi niya. Pero ginagawa mo, actually, kung ano yung paglilingkod na sinasabi. That you are doing this not for Him, but for yourself. Okay? So, sa church natin mga kapatid, hindi tayo nag-preach, hindi tayo mag-preach ng mga bagay na gusto lang natin marinig. Okay? Mag-preach tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga mensahe na salita na gusto niyang iparinig sa atin. Hindi yung mga bagay na gusto natin marinig na maghehele na parang baby sa atin. And in the end, pupunta rin naman pala tayong lahat sa impyerno. Okay? So, the measure of love is the depth of sacrifice. Tandaan niyo. The measure of love is the depth of sacrifice. Ang sukat ng pag-ibig o sukat ng pagmamahal ay ang lalim ng sakripisyo. Yung mga tunay na umiibig, naiintindihan ko.
Yung mga tunay na umiibig, naiintindihan kung gaano sila nagsasakripisyo para sa kanilang minamahal sa buhay. Naiintindihan ko. Yung tunay na naglilingkod sa Panginoon, naiintindihan to. Nagaya ng ginagawa natin. The ministry is very costly. Sa tanggapin mo natin o hindi, ang ministeryo natin ay magastos talaga. So if you are not ready to make an effort, hindi lang basta effort, kundi malalim na effort, malalim na desire na gawin kung anong pinapagawa ng Panginoon, mangangawit ka at hindi ka tatagal. Yun ang katotohanan. Mangangawit ka at hindi ka tatagal. Bakit? Kasi ang isip mo at ang puso mo ay patungkol lamang sa iyong sarili at sa iyong comfort. Okay? Kaya pag hindi na komportable, pag hindi mo na gusto ang nangyayari, pag masakit na, ayoko na dyan. Kayo na lang. Okay? The measure of love is the depth of your sacrifice. Ang sukat ng pagmamahal ay ang lalim ng sakripisyo. Wala tayo nito. Hindi talaga ako nag-prepare. Hindi ko pina-prepare. Meron tayong manuscript. Hindi ko pinalagay dito. I want us to open our Bible. Let us open our Bible. John chapter 15. Verse 10 to 17. John chapter 15, verse 10 to 17. I want us, at least, sa panahon ng Panginoon na wala tayong, hindi bumabalik ang isipan natin sa kung saan man, kundi nakatutok tayong mabuti sa gustong imensahe ng Panginoon sa atin. John chapter 15, verses 10 to 17. Okay? Kung nakita niyo na, basahin po natin. Sundan niyo na lamang po ako. John chapter 15, verses 10 to 17. It says, if you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed the Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Okay, take note of that verse. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ito. Hindi nagbibiro ang Lord, sinasabi niya ito. Sabi ng 11, sinasabi ko sa inyo ito, parang kaligayahan na nararamdaman ko, sabi ng Panginoon, ay maging sa inyo at maging kaligayahan niyo. At ang kaligayahan na yan ay maging buo, kumpleto. Meron palang ganon. Are you enjoying fully? Nag-i-enjoy ba tayo mga kapatid sa kagaya sa sinabi ng Panginoon na nasa atin ba yung completion, 100% of the joy that Jesus had nung nandito siya sa lupa? Of course, hindi na nawala sa kanya yun, pero nung nagsasalita siya dito, taglay-taglay niya ang joy na yun. But take note, my dear brethren, sinasabi ni Jesus Christ na ang aking kaligayahan ay 100% kompleto, pero ano ba ang gagawin ni Jesus Christ? Ano ba yung gagawin niya? Kasi
Nangungusap siya dito, kinabukasan, papatayin siya. And now, he is saying that my joy is complete. Sinong tao ang isasalang sa silya elektrika o i-execute o babarilin o kagaya ng pinanood nating gumborsa na iyahan? Sinong tao magsasabi na bukas kakatayin ako, papatayin ako, at sasabihin ngayon na my joy is complete. Maligaya ako at gusto ko na yung nararamdaman ko na ito ay mapunta sa inyo. Mangyari din sa inyo. At gusto kong yung kaligayahan na nararamdaman ko na kumpleto ay makumpleto rin sa mga puso, isipan nyo. Jesus Christ is fully persuaded. Ang kanyang isip ay nakaset sa kung ano ang pangako o anong katotohanan na meron siya at ng kanyang ama mula pa sa dulo ng eternity. Okay? At gusto niya that the same joy na meron siya ay ma-experience din natin. Paano yun? Mangyayari. Kung ang pinag-uusapan natin ay hindi patungkol sa ating sarili, paano mangyayari na makukumpleto ang joy natin kung isinasantabi natin o dinidinay natin ang patungkol sa ating sarili at ang pinag-uusapan natin ay sakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Okay? My command is this, verse 12. Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. Okay? You can see there, the clue ng pupuntahang buod ng mensahe. Doon sa binanggit natin sa verse 13. Sabi doon, wala nang hihigit pa, wala nang makahihigit pa sa pag-ibig na kagaya nito. Sabi ng Panginoon, na ang isang tao ay pinili or willingly gave his life for a friend. Mga kapatid, makatotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kaya yun. Hindi ko ibibigay ang buhay ko. Yung mamamatay ako para kay Allah, hindi ko gagawin yun. That is the truth. Gusto kong aminin sa inyo. Pwede ako magsakripisyo ng mga bagay o ilang bagay, kaunting bagay, para sa Kanya. Pero hindi ko kailanman kayang ibigay ang buhay ko para kay Allah. I'm sorry Allah, but that is the truth. Hindi ko kayang gawin at hindi ko gagawin. Hindi ko mapapantayan ang motivation, ang persuasion, ang fairness ng misyon ng ating Panginoon dito sa lupa. So matuwid na sabihin niya, walang hihigit sa pag-ibig na kagaya nito, na kaya kong ibigay ang aking sarili para sa inyo. And He did that. Exactly as His Father commanded Him to do. Ginawa niya. Tayo, napakatipid natin magbigay. That is the truth. Tayo na mga nagsasabi na tayo yung mga mananampalataya ni Kristo, Christians, followers of Jesus Christ. Tayo
Aminin man natin o hindi, matipid tayong magbigay. That is the truth. Napakatipid natin magbigay sa Panginoon. It shows, even in our worship. Sapagkat pa lang natin hindi natin ma-deny yung sarili natin Gusto natin pagkumakanta tayo yung medyo may voice tayo, cute tayo, magandang dating natin, kaya iniintindi natin yung kahit pa paano, iniintindi natin yung katabi natin, yung itsura natin, yung boses natin, kung maganda ba tayong tignan. Matipid tayo, masyado tayong selfish. True worship is when you can finally deny yourself, iniiwan mo ang sarili mo, at handa kang magmukhang engot sa harapan ng tao. Pero, pleasing aroma sa harapan ng Diyos. King David once gave us an example of that kind of worship. Kaya nga tinatawag siya, the man after God's own heart. Halos mahubara na siya, hari siya ng Israel. Nung dumating, may balik na yung Ark of the Covenant papunta sa kanila, nagsayaw siya na parang sira ulo. I'm not saying na gayahin yun. I'm not saying, but we are giving us, the church, an example of how to worship God. Iiwanan mo kung sino ka. Because you cannot worship Him kung ang laman ng isipan mo at ng puso mo ay ikaw at hindi ang Diyos. You cannot worship Him. It will not be accepted anyway. Bakit mo ibinibigay? Hindi naman tatanggapin. Hindi tatanggapin kasi hindi mo talaga binibigay ng buo sa Kanya. May dalawang worshiper sa simula ng Biblia, si Cain at si Abel. Okay? Tinanggap yung kay Abel, yung kay Cain, hindi. Bakit? Yung kay Abel, binigay niya talaga sa Diyos. Yung kay Cain, ito'y patungkol sa kanyang sarili. May theology na magsasabi na, hindi. Kasi ang totoo niyan, ang gusto ng Lord, dugo. Yes? Pero matutungayan natin sa istorya ng Leviticus, merong mga offering ng grain offering, first fruits offering, kasi ang binigay ni Cain ay mga gulay, ang prutas, at si Abel ay tupa. Hindi yun. Yung motibo ng puso ang pinag-uusapan. Ano man ang ino-offer mo sa Lord, na totoo sa iyong puso at hindi patungkol sa iyong sarili, kapatid. Isang kusing man yan, kagaya ng illustration ni Jesus Christ sa babaeng balo, sa beggar. Isang kusing man yan kung ito'y pure intention of your heart for the glory of God, kapatid, tatanggapin mo. So even to our worship, my dear brethren, sa pagsamba natin sa Panginoon, kailangan natin mag-level up, step up. Huwag kang mag-worship na masyado kang reserve. Ayaw mo kumindak masyado kasi ayaw mong magmukhang engot sa harap ng tao. Gusto mong maganda ka sa harap ng tao, kaya titipirin mo ang mga movements mo, titipirin mo ang pagbuka ng lips mo kasi ayaw mong maging pangit ang dating. So titipirin mo ang pagpupuri. No! It will not be accepted in heaven. Give your worship all out to God. Shout at the top of your lungs if necessary. If necessary. Because
Our God is a God of order also. What I'm saying, what God is saying to us, my dear brothers, is it's time for us to not look upon ourselves, to disregard and deny ourselves, alisin ang sarili. And when we go to the house of God to worship Him, pag nandito tayo mag-worship sa Kanya, wala tayong ibang nakikita talaga. Walang ibang focus talaga, kundi ang Panginoong sa Kristo, because He is deserving. He is deserving for all our worship, 100%. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. And then Jesus said, "You are my friends. If you are my friends." If, ano yung if sa Tagalog? Kung. Mga kaibigan ko kayo. Kung. Okay? You are my friends if you do what I command. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa nyo ang iniuutos ko sa inyo. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Imagine that. Napakalaking biyaya. Nai-imagine mo ba yun? Napakalaking biyaya. The God of the universe, the unapproachable light na hindi mo kayang tignan, mawawasak ang mata mo. Yung araw nga lang hindi ka makatintig. Tama, mali. Titigan mo mabuti yung araw. Maya-maya, susuko ka na. Hindi ko kaya. Araw pa lang yun. Creation pa lang yun. Our God is unapproachable. Light, you cannot see Him. Okay? You cannot influence anything from Him na magdidesisyon siya. Wala kang pwedeng gawin. You cannot fathom Him. Hindi mo kayang unawain. Hindi mo maiintindihan. But He decided. He decided to make known Himself to you. At ngayon, sinasabi niya, ako nga ang Diyos, creation ko kayo, ginawa ko lang kayo out of nothing. Ako ang Diyos, pero hindi ko kayo tatawaging servant. Imagine that. Imagine that. Contemplate on that. Hindi ko kayo tatawaging servant. Tatawagin ko kayong mga kaibigan. Matindi. Kung lubusan natin na may meditate ang salita niya. Hindi ko kayo tatawagin mga tagapaglingkod ko, tatawagin ko kayong mga kaibigan. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Maraming tao sa mundo hindi nakakaunawa. Okay? Hindi natututunan kung anong kalooban ng Diyos. But because our Lord, our God and Savior Jesus Christ decided to make friends with us, ginawa niya tayong kaibigan, sabi niya, sasabihin ko sa inyo, ibubulong ko sa inyo, ipapaunawa ko sa inyo kung ano ang sikreto sa ikaliligaya nyo. Do you want that? Gusto ba natin yun na maibulong sa atin ng Panginoon, maintindihan natin, maunawaan natin, at mangyari sa atin kung ano ang sikreto para luligaya tayo? Stop pursuing. Listen to this. Stop pursuing the things of this world na inaakala mo, listen very carefully,
na inaakala ng isip mo na ito ang magbibigay ng kaligayahan sa akin. No. Hindi yun. At hindi nagbibiro ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Ang kaligayahan ay matatagpuan kay Jesucristo. Yun yung pinag-aralan natin last Thursday. Ang kaligayahan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. At sasabihin niya sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga hinira, sa mga elect, ang sikreto para masumpungan natin, matutunan natin ang kaligayahan, sinasabi niya. That is His mission on this earth. I have come, dumating ako, sabi niya, para ibigay ko, kanino? Sa mga tupak, sa mga hinirang ng Diyos, papunta sa akin. Ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ito hindi ito mind manipulation, mga kapatid. Huwag naisipin, hindi totoo yan, hindi nga nangyayari sa akin. Hindi nangyayari sa iyo. Pero siguradong nangyayari sa mga hinirang ng Diyos. Tandaan mo yan. Hindi mo pwedeng i-generalize ang nangyayari sa iyo at ito na rin ang nangyayari sa lahat ng nasa mundang loob. Mayroong mga tao na nai-enjoy ang pinangakong buhay ng Panginoon. Meron. At mapalad tayo mga kapatid na gusto ng Lord na tumbukin natin o matumbok natin ang pagkaunawa sa kanyang pinangakong buhay na ganap at kasiyasiya. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Wala siyang itinatago sa atin. Sabi niya, lahat ng tinuro at natutunan ko sa aking Ama ay itinuturo at ipinapaunawa ko at ipinapaalam ko sa inyo. Naunawaan ba natin? Kung pakiramdam natin na ano yung pinagsasabi ni Pastor Doy? Ano yung pinagsasabi ni Jesus Christ Doy? Kung pakiramdam natin na hindi pa natin naunawaan, kapatid, it is time to bend your knee to God and ask, Lord, let me understand your word. Bakit kailangan yun, kapatid? Bakit kailangan hingin mo yung mercy ng Lord ng maunawaan? Sapagkat hindi mo makukuha, hindi mo masasaliksik, hindi mo maobserbahan, at hindi ka, wala kang kakayanang magdesisyon ng mga bagay papunta sa plano ng Diyos sa buhay mo. Maliban, nabigyan ka ng grasya, ng awa ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, pinakilala ko ang sarili ko sa inyo. I have known myself to you. Ako ang gumawa nun. So, ihingi tayo ng mercy ng awa sa Lord. Lord, hindi ko lubusang maunawaan. Kapatid, huwag kang pumayag at huwag kang mag-atubili at huwag mong i-ignore ang panambitan, ang offering ng Lord na magbibigay siya ng wisdom sa iyo. Huwag mo sabihin, hindi mo kailangan yun. Huwag mo sabihin, hindi kailangan para lumigaya ka na maunawaan mo ang sinasabi ng Panginoon sa buhay. You must understand His plans for your life. 16. You did not choose me.
Okay, malinaw? Hindi kayo ang pumili sa akin. You did not choose me, but I chose you. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Yun ang sabi niya. Na kailangan natin paniwalaan. Ako ang pumili sa inyo, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Pinili ko kayo. E dito makikita natin mga kapatid. Bakit ka nandyan? Bakit ka Kristiyano? Bakit ka anak ng Diyos? Bakit ka nililigtas? Bakit ka niya hinirap? Sabi niya, I chose you and appointed you to do my bidding. I chose you and appointed you to bear fruit. Kaya may mga mananampalataya na putak ng putak. Anong tawag mo sa dakdak ng dakdak? Na Christian ako. Pero hindi mo makikita ang bunga. Hindi pwedeng mangyari sa atin yan, mga kapatid, kaya dinidikdik ng Panginoon ang katotohanan sa atin. Hindi tayo pwedeng magsabi na Kristiyano tayo pero wala tayong bunga. At hindi nakikita sa ating buhay at sa ating lifestyle ang pagiging isang Kristiyano o anak ng Diyos. Hindi pwede. Sabi ng Panginoon, pinili kita. And I have appointed you para magmukha ka anak ko. Kung ang tatay na umampon sa iyo ay mayaman, inampon ka ng mayaman, bakit mukhang gusgusin ka? Hindi, walang connection, di ba? Anong logic? Yung inampon ka ng mayaman, ginawa kang anak, pero paglabas mo ng mansyon nyo, ay hindi mababanag sa'yo, hindi mababaka sa'yo ang pagiging mayaman. Tandaan mo, kapatid, pag sinabi mo, anak ka ng Diyos, magmumukha ka, you will look like the light of Jesus Christ. Your life will look like the light of Jesus Christ. Hindi pwedeng Kristiyano ka, pero paglabas mo sa daan, ayan na, marating na yung demonyo, tago. Hindi pwedeng gano'n. Mapalad tayo, naririnig natin. May panahon, hindi natin alam kung kailan yung last na moment natin. Darating ang panahon na huhusgahan tayo lahat. Palad tayo na sinasabi sa atin, hindi pwedeng ganyan, kailangan ganito. Sana'y nauunawaan natin at natatanggap natin. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Pag sinabi mong Kristiyano, hindi one day. Okay? Pag sinabi mong anak ng Diyos, hindi, ngayon sasama ako kay Ate Cora. Ngayon lang to, makita lang nila akong sumasama. Hindi pwede yun. Parang makita lang sumasama ulit kay Ate Cora sa kanilig para masabi lang nila nakikisa ako. Sama ako minsan, pero sa mga susunod, di na ako sasama. Ano sabi dito? Fruit that will last. Bunga na magpapatuloy, yayabong, dadami, at makakahawak ng iba. Fruit that will last. Yun tayo. Tandaan mo yan. Huwag kang pumayag na hindi ka gano'n. Huwag kang pumayag na hindi ka gano'n. Kailangan nangyayari sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon. Then the Father, tingnan niyo yung reward naman na nakapaloob nyo. Fruit that will last. Now this is the reward. This is the reward. Ito na yung pagbibigay ng reward ng Lord. Then
the Father will give you whatever you ask in my name. Doon pala ang sikreto, mga kapatid. Hindi pala tipong, dahil sinasabi mong Kristiyano ka, available sa'yo lahat ng resources ng heaven. Na pag nag-pray ka, darating sa'yo kung anong pinag-pray mo. Hindi pala gano'n ang sikreto. Ang sikreto pala, mga kapatid, ay yung nabanggit natin dito na, if God has chosen, kung pinili ka ng Diyos, hinirang ka para dalhin kay Jesucristo, in-appoint ka ng Diyos para gumawa ng mga bagay patungkol sa kanyang kapurihan, ginagawa mo yun, namumuga ka, at hindi ka nagkukunwari, kung ganun ka, kapatid, may pangako sa iyong Diyos. Ang pangako niya, ask whatever you want in my name, and my Father will give to you. Sabi ni Jesus Christ. At ibibigay ng Diyos, ng aking Ama, ang lahat ng pinapanalangin. Hindi sinabi ni Jesus Christ at meron siyang ibang meaning, no? Kung eto ka, sabi ni Jesus Christ, kung eto ka at nangyayari sa buhay mo ito, sabihin mo na kung anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Okay? Hindi yung ayaw mo nga siyang pansinin eh. Hindi ka nga tunay na nag-worship eh. Hindi ka nga sumusunod sa Kanya eh. Tapos lalapit ka sa Kanya, sasabihin mo, kailangan mo nito, kailangan mo nito niya, ibigay mo sa akin. No? It will not happen. It won't work. Hindi mangyayari, kapatid. Kaya sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness. Tsaka pa lang mga ano. And all these things will be added or given unto you as well. Okay? Now, we are celebrating today the birth of our Lord Jesus Christ. Once in the history of humankind, a child, fully human and fully God, was born upon our planet Earth. We have witnessed, at least yung mga tao sa panahon ni Jesus Christ. They have witnessed this extraordinary life lived out fully by a man. Isang buhay na hindi pa nakita sa panahon ng Old Testament. Isang buhay na ipinamuhay na hindi pa nasilayan ng mundo ng Old Testament. Isang buhay na hindi na natin masisilayan pang muli. Because it has happened once for all. Hindi na mapapalitan, hindi na mapopopya. At hindi na papangalawahan pa. Minsan lang nangyari yun, na mayroong isang tao na nabuhay sa mundong ito na extraordinary. That's why we are still celebrating Him. Kahit 2,000 taon na nakakaraan. Sapagkat wala tayong makita sa mundong ito na hihigit pa sa pamumuhay na ipinakita niya. Wala tayong maitanghal na iba. Wala tayong maipidestal na iba. Gano'n man siya katalino. Gano'n man siya kagaling. Ang tanungan kasi, mga kapatid, is, pag may nagagaling-galingan, sabihin mo lang sa kanya, okay, sige, papalitan ko si Kristo. Kaya mo bang mamatay para sa akin? Sige, ngayon din, papalitan ko si Kristo kung kaya mong mamatay para sa akin. Walang ibang gumawa nun at walang ibang kayang gawin yun, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. That is why, 2,000 taon na nakakaraan,
impluensya pa rin ni Jesucristo ang umiiral sa ating puso, isipan. Kaya nagkakaisa tayo. Pumupunta pa rin tayo dito at nagdiriwa ng kanyang kamatayan, ng kanyang kapanganakan at kamatayan. This life set us an example of how to live and also how to love. Okay? Kasi yung last verse na babasahin natin is, this is my command. Love each other. Truth and Life Christian Church. This is our command from our Lord Jesus Christ. We must love each other. At alamin natin, gano'n yung measure ng love na yun. Okay? We can imitate, pwede natin gayahin a measure of that kind of love. Pwede tayong kumopya ng konti. Yan ang katotohanan. Hindi tayo natin pwede kopyahin lahat ng ginawa ni Jesus Christ. Pero pwede tayong kumopya ng konti sa pag-ibig na yun. Listen to this, my dear brethren. The message of Christmas will not be complete without the birth in a manger in Bethlehem and also the death of our Lord Jesus Christ at Calvary. Pag binanggit natin ang Christmas, mula ngayon, kailangan hindi puro kaligayahan lang, Christmas party at so whatsoever na, puro kaligayahan. But kailangan ang message natin, mga kapatid. Kung pupunta man tayo sa mga pamilya natin o saan man, kagaya ng nangyari sa amin kagabi sa mga masangkaw, dinideliver ang message na hindi lang kapanganakan, kundi ang kamatayan. Because that is the gospel, the full salvation. Hindi lang yung bigayan ng kwarta, bigayan ng gifts, kundi yung kung ano talaga ang nakapaloob sa mensahe ng Pasko. Ang kapanganakan ni Jesucristo at ang kamatayan, panganakan ni Jesucristo sa Bethlehem, sa sabsaban sa Bethlehem, at ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Imagine that two significant events. Very lonely events. Manger in Bethlehem, sabsaban sa Bethlehem, at krus sa Kalbaryo. Napakababa. Pero doon niya pinakita ang depth, ang lalim ng kanyang pag-ibig. Okay, there will be no death on the cross if Christ has not been born of flesh and blood. And there will be no meaning in being born of flesh and blood if Christ will not die upon the cross of Calvary. We will fully understand the spirit of the season of Christmas if we truly comprehend the measure of love our God puts into it. Okay, maunawaan lang natin kung gaano ang sukat ng season o ng pag-ibig ng Diyos. Maunawaan lang natin ang sukat nito kung maiintindihan natin gaano katindi, kalalim ng sakripisyo na inilagay ng Diyos para magkaroon tayo ng Christmas, para magkaroon tayo ng Christmas season, para magkaroon tayo ng joy. Yun ang gusto nating malaman. Ano ang binigay ng Diyos sa atin? So that, when we are celebrating Christmas, buong-buo sa ating isipan, ano ang meron sa Christmas? Number one, He gave everything. That is the message of Christmas. Our God gave everything. Okay? Hindi siya nagtira. That is Christmas. Very generous.
That must be the spirit of Christmas. Generous. Hindi natin kayang kopyahin yun. Pero yun ang sinet na example ng Diyos. He gave everything. Binigay niya ang lahat. God the Father gave everything. Bakit everything? Di ba ang binigay ng Ama ay ang kanyang anak lamang si Yesu Cristo? Paano mo sinabi, Pastor, na everything ay isa lang ang binigay niya, si Jesus lang? Unawain mo ito, kapatid. John chapter 1, verses 1 to 3. Why everything? John chapter 1, verses 1 to 3 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Sino ang meron lamang sa simula? Sino at ano ang meron lamang sa simula? Ang Diyos. Wala pang iba. Ang Diyos lang. Nothing existed except God. Walang bagay na sinasabi natin, nakikita natin, o inaangkin natin sa sarili natin sa unang panahon. Ano lang ang meron? God. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. He, ito na yung Jesus Christ, He, yung word pinalitan na ng pronoun, He was with God in the beginning. Now this is the truth. Verse 3. Through Him, all things were made. Sa pamamagitan niya, nagkaroon ng mga bagay-bagay. Without Him, nothing was made that has been made. Ano man ang nakikita mo, ano man ang naririnig mo, ano man ang nasa salat mo, ano man ang naiisip mo, ano man ang sinasabi mong meron ka, may pinagmulan yan. Kanino nagmula? Specifically, kay Jesus Christ. Paano mo sinabi, Pastor? Through Him, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. Kung wala siya, walang bagay na malilikha. Sa simula pa, sino lang ng Ama at ng Espiritu. So when God the Father gave His child, it is tantamount of giving His everything. Okay? Because sa simula pa lamang, hindi naman niya kailangan maglikha. Masaya sila sa kanilang fellowship. Sapat na yun. But our Father, because He decided to love us, this unconditional love, when He gave Jesus Christ, being confined in a flesh and blood, a baby, when He gave His Son Jesus Christ, He gave everything. Yan ang record ng ating Diyos sa Christmas. Yun ang kanyang record. Yun ang kanyang gift. His gift was costly. Very, very, very costly. Very expensive. Because He gave everything.